Good day, students. So for our subject, entrepreneurship, we will discuss the value proposition and unique selling proposition. So in other books or modules, ang USP po is also called the unique selling point. So kahit alin doon, okay lang po. Value proposition or VP, and then the USP. So what is value proposition or VP? It is a business or marketing statement. So ito yung magsa-summarize bakit yung mga customers, yung mga buyers ay bibili ng inyong product or mag-a-avail ng inyong services. So ang value proposition din po, it is used to convince a customer para bumili ng inyong specific na product or service. Pero dito, kailangan po tandaan kapag value proposition, ibig sabihin po nun, nag-a-add ng value sa mga buhay ng mga customers. So, marketing statement, gagawa kayo ng parang tagline na makakaakit doon sa mga customers at the same time, ano ba yung magiging dagdag nun sa buhay ng mga customers ninyo. So, in creating value proposition, para makagawa kayo ng mga statement, ito yung mga kailangan nyong tandaan. We have the basic elements. Number 1, sino ba yung target customers ninyo? Next, syempre, nagkakaroon kasi tayo ng opportunity na makapag-business because of the needs of the buyers or the customers, di ba? Isa pa rin pong iisipin ninyo, ano ba yung name ng inyong product? And also the name of your company. So, ito yung mga basic elements po na kailangan nyong isipin para makagawa kayo ng value proposition or yung marketing statement ninyo. So, entrepreneurs should think of other alternatives para po maging maganda yung inyong mga products. So, important aspect, dapat truthful, okay? Kasi po, kapag nagbigay kayo ng mga statements or value proposition sa inyong mga customers, dapat po totoo at ma-establish po yung credibility ninyo doon sa mga customers or consumers. So, for example, ito, si Aling Charing meron siyang sari-sari store, open 24/7. So, ano yung magiging value nun sa buhay ng mga tao? So, ito rin po, important aspect, dapat totoo. Kung si Aling Charing ay merong sari-sari store, tas nakalagay doon sa kanyang tindahan ay open siya ng 24/7, ibig sabihin, for 7 days a week, 24 hours siyang bukas. So, ito ba ay makakatulong doon sa mga kapitbahay niya? So, for example, meron siyang kapitbahay na nagwo-work as a call center agent and madaling araw umuuwi. So, maaasahan nung kapitbahay niya na yon na call center agent na kahit madaling araw siya umuwi, meron siyang mabibilhan na tindahan. So, pag nagutom, 'di ba? Pwede siyang makabili dito kay Aling Charing Sari-Sari Store. So, nag-a-add ng value doon sa buhay ng customer. Next topic natin is the unique selling proposition. So, in other books po, unique selling point, pareho lang din po yun, USP. Okay? So, ito naman po, how you sell your products or services to your customers. Ito naman po yung nag-a-address ng wants and desires ng inyong mga customers. Okay? So, minsan, merong mga tagline na parehong value proposition at saka unique selling proposition na rin po. So, ikaw as an entrepreneur, dapat makaisip ka ng marketing concepts. Pwede mo itanong ito para makagawa ka ng USP mo. What do the customers want? What brand does well? So, mas maganda rin po kasi kapag meron kang product, hindi common yung name ng inyong product. Dapat meron kang sariling brand name ng product mo, kung isa pa lang yung product mo, 'di ba? And then, what does your competitor sell well? So, isipin ninyo, there are competitors kasi nga po, sila rin yung magsisilbing motivation mo para ma-improve mo yung
products mo. Ito naman po ang ilang tips. Okay? So, how to create an effective USP doon sa mga target customers ninyo. Tips lang po ito, identify nyo muna kung ano yung unique doon sa product ninyo or doon sa services ninyo. Kasi nga po, from the word unique, ano yung something na kakaiba para makapagbenta kayo ng inyong products or yung mga customers makapag-avail ng inyong services. Next, be very specific. Okay? So, kailangan po yan kasi nga po, ano yung something doon sa product ninyo na i-specify niya kung ano yung unique, ano yung kakaiba, para mabili sila, 'di ba? And then, ayan, keep it short and simple. Kasi kapag masyadong mahaba rin po yung inyong unique selling proposition, mahirap na po tandaan. So, ito, abbreviated as KISS, 'di ba? Keep it short and simple ang ibig sabihin nun. So, ano pa yung pwede natin gawing example? Ito, familiar sa inyo to. Ang example natin is langhap sarap. 'Di ba? Saang commercial or saang brand ito lagi naririnig, 'di ba? Yung langhap sarap. So, ito, hindi nyo na po pwedeng gayahin kasi meron na pong gumawa nito. Sa Jollibee na po yan, di ba? Which is, totoo naman, and sabi natin, dapat truthful, di ba? Lahat ng mga sinasabi ninyo sa products ninyo. Kapag langhap sarap, yun yung nagde-describe sa kanilang burger, tama? So, totoo naman po na naaamoy mo pa lang yung Jollibee, langhap sarap na. Okay? So, yun lang po tungkol sa ating value proposition and unique selling proposition. Thank you!